Ting ng ating topic for tonight is Lost People Matter to God. So before I proceed in our topic, sabi ni kapatid Arvin, meron lang akong maximum of 20 minutes to share. So, alam ko po na ang banal na spirito ang siyang magtuturo sa ating lahat. And before I jump into my topic, yung topic na na-assign, gusto ko lang pong i-share tungkol dun sa kanta na pinakinggan po natin, People Need the Lord. Kung makikita po ninyo yung essence or yung buod ng kanta, ito po ay nasa Word of God. Actually, kasama sa topic natin tonight. Yun po ay nasa Matthew 9:36. Lately lang, nung tinanong ako ni Mike, kasi galing kami sa party, tapos tinanong ako ni Mike, sabi niya, ano message mo tonight? Nakalimutan ko. And then, quickly, tiningnan ko yung then sabi ko, lost people matter to God. Biglang nag-click sa kanya yung kanta. So, yung background po ng kanta, People Need the Lord, alam ninyo, nasulat yan, meron dalawang magkaibigan, both of them are Christian. Nag-agree sila na mag-lunch. It happens in Nashville, Tennessee sa Amerika. Nag-order sila ng lunch, tapos yung nagsaserve na servidora, nakita nila yung muka di ba, kung ano daw yung circumstances natin for that day, nagre-reflect yon sa aura mo. So nakita nila yung servidora na she is confused, parang punong-puno siya ng problema. So nung nakita nila, sabi nung magkaibigan, ang pangalan ng magkaibigan is si Greg and Phil. Sabi ni Greg kay Phil, do you know people really need the Lord? Kasi nakita nila yung muka. And then from that hour, naisulat nila tong kanta na to. Kaya pag pinakinggan ninyo, hopefully, pakinggan ninyo siya ulit, napakaganda niya. And it also reflect in our testimony nung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon Diyos. Kasi sabi po sa Bible, ang lahat po ay yung tuliro sa buhay, wala tayong savior, no? So, napakaganda po nitong kanta na to at talagang eto nga po, yung topic natin ngayong gabi. So, before I start, pwede po akong mag-pray na, Heavenly Father, thank you that everything is according to your timetable. Nothing is accident. Wala pong palya, Panginoon, sa kalendaryo mo. Ang lahat ng bagay ay tama-tama po, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay matuto, ang bawat isa sa amin ay lumakas, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaliwanagan dahil ikaw ang siyang nagtuturo sa amin. Marami pong salamat, Holy Spirit, for you are in our midst and you will continue to teach us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bago po na ipag-pray ito kasi bago binigay ni Rose itong topic ngayon, kaya ako nasabi na God knows everything. Isa po ito ngayon sa burden ko na, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na makapag-share sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Lalo-lalo na sa mga kliyente ko na, kasi pagka po ako'y naglilinis sa bawat bahay ng client ko, pinagpe-pray ko sila. Number one is salvation. And then, minsan, meron po akong pagkakataon na na-share ko yung Word of God. Pero karamihan po sa kliyente ko ay puti. Iba-iba ang personality. Yung iba merong problema sa isip. Yung iba-iba po sila. Kaya pag nag-share ako, sabi ko, Lord, paano ko kaya sasabihin dito yung salvation mo? Meron akong kliyente na atheist. Meron akong kliyente na punong-puno siya ng discouragement sa buhay kasi ang anak niya ganito, parang ang hirap pong
isabi or i-share yung word of God. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko, hindi lamang pala bigyan ka ng opportunity, but also wisdom on how to share the word of God. Now, let's go to our topic. Mag-uumpisa po ako magmula sa pababa hanggang pataas. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun na Chief Arvin? Okay, I will start in Matthew 9:36. Ang sinabi po dito, when he saw the crowd, he was moved with compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Kung tayo po ay nakaka-relate dito sa salita ng Diyos sa Matthew 9:36, this is our condition before we came and ma-accept natin ang salvation. We are all harassed and helpless. Di po ba? Para bang kung babalikan po natin ang buhay natin nung wala tayo sa Panginoon, talagang ang buhay po natin magulo. Ako, I remember before I came to know the Lord, takot po akong mamatay. Dumating po ako dun sa point na ayaw ko matulog sa gabi kasi ang iniisip ko baka baka hindi na ako magising sa umaga at ako'y mamatay. So papaano ang aking gagawin? So nakaka-relate po ako dito sa Matthew 9:36. We are harassed because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. So ito pong compassion na to, kasi nakalagay po dito sa ating notes, meron ditong chef, yung parang cartoon, ay parang drawing. Tapos yung kanya pong mga ingredients sa pagkain na ginagawa niya, may mga letter na nakasulat doon. Siguro yung C, parang represent ng milk. So, nakasulat po doon, compassion. So, itong Matthew 9:36, yung compassion na nanggaling kay Kristo, this compassion led him to teach, to heal, and ultimately sacrifice himself for the salvation of humanity. So, dito po sa Matthew 9:36, ang background po nito, ang mga taong nakikinig dito, mga Pharisees, mga Sadducees, multitudes. So nakita ng Panginoong Hesukristo kung ano ang itsura nila. Kasi noon pong nag-share, ang background po nitong Book of Matthew 9, chapter 9, full of action po ito eh. Lumalakad si Kristo, nandun nagpagaling siya, nandun nagpalayas ng demonyo. Yung mga tao, kahit saan siya pumunta, sinusundan siya. And they are multitude. At nakita ito ng Panginoong Jesus. And when he saw the crowd, nakita niya, and he was moved with compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ngayon, pupunta na po ako dun sa first page ng ating topic. Meron pong nakalagay dito na this is a weekly memory verse. Weekly memory verse. Ang sabi po dito, ang weekly memory verse po natin ay sa Matthew 28:19-20. Pagka binasa po ninyo itong Book of Matthew 28, full of action din po ito. Tapos, ito po yung, hindi po pala, ito yung stage na nabuhay na mag-uli si Kristo at nakita ng mga disipulo na siya ay nabuhay na mag-uli. Ang iba sa disciples ni Jesus Christ ay hindi naniwala. They couldn't believe na si Jesus Christ ay nag-resurrect at nabuhay mag-uli. No? Kaya pinakita niya sa other gospel in the book of Luke, pinakita po dito yung kanyang kamay na may yung butas na kamay na pinagpakuan ng pako at saka yung paa at saka yung kanyang tagiliran. Kasi nga yung ibang disipulo ay hindi makapaniwala na siya ay nabuhay dahil na witness nila na si Kristo ay talagang namatay. No? So in Matthew 28, yan po yung background ng Matthew 28:19-20.
ito po ay Great Commission. Ano po ba sa Tagalog ng Great Commission? Dakilang, ano ba yung commission? Utos? Dakilang utos. Lahat po tayo dito ay kasama. Lahat po ba sa atin ngayon na nakikinig ay mananampalataya na? If I may ask, Chief Arvin? I am checking din po. Kung Ah, okay. si Scarla lang po ang hindi ako familiar. Okay. Sige po. Okay po. Ano na yan, nag-accept na rin si Ka. It's amen. Okay. Praise the Lord. Amen. So everyone is a believer na, no, ni Christ. So ito pong Matthew 28:19 to 20, bago umakyat si Jesus papuntang langit, no, ito ang huling habilin niya sa mga disipulo. At sinabi niya dito, bear with me, ang sabi niya dito, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always as the very end of the age. So ito pong kautusan na to, itong Great Commission na ito, ay hindi lamang sa disciple ibinigay, kundi ito po ay ibinigay sa lahat ng mananampalataya, makakakilala sa Kanya katulad natin, na kailangan nating sabihin sa mga tao ang magandang balita. No? Hindi po ito para lang sa, we have anong tawag doon, mandate ba yun na kautusan mula sa Panginoon na kailangan nating sabihin ito sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Hindi po ba kapag tayo ay kumain sa isang restaurant at ang serbisyo na natanggap natin dun sa restaurant na yon ay napakaganda at higit sa lahat yung pagkain na kinain natin, ano po ang magiging tendency natin? Ang tendency po natin is to share and to tell them, huy, may pagkain sa ganun na pwede nating puntahan, kumain kayo, parang, hindi po ba, ganun din po yung pag-share ng Word of God, no, sa mga tao, hindi po natin kinakailangang maging yung 100% na kabisado natin ng Biblia. Hindi po natin kinakailangan kasi po ang ating pananampalataya, ang pagkakilala natin sa Panginoon is a journey, no, from glory to glory. Ngayon, ang kailangan, ang utos ng Lord sa atin, sabihin sa kanila. At hindi po rin natin trabaho na i-convict ang tao. Kasi ang conviction po, ang ministry pong iyan ay para sa banal na spirito. Ang kailangan lang po natin sabihin natin ang kabutihan ng Diyos. Yung pong testimony ninyo na kung papaano kayo nakakilala sa Panginoon at yung kapayapaan. I know every one of us experience the peace na nakuha natin, hindi katulad ng peace na ibinibigay ng mundong ito, kundi yung peace na nanggagaling sa Panginoon. Pwede po natin itong sabihin sa ating mga kaibigan, yun nga po, ating loved ones. So sabi po dito, this verse is the Great Commission. It is a direct call for believers to extend compassion to the lost. And then it is our responsibility, tayo pong mga nakakilala na sa Panginoon, to share the gospel and demonstrate God's love to all people. Tayo rin po ay inaasahan at sinasabihan ng Panginoon na we are called to emulate, na gayahin natin ang Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang compassion, sa kanyang habag, sa ating mga buhay, at which involves actively seeking opportunities to share the gospel.
Napakaganda po nito. Actively seeking opportunities to share the gospel. Naalala ko noong sa Pilipinas, back home, ang trabaho ko po ay LMN, ano ba? Ano ba yun yung nagbenta ka ng mga items sa ano mo, may 10 tao, sa kanan mo may 10 tao, nakalimutan ko na yung ano, lahat ng mga sabi ng mga teacher na yung nagtuturo sa amin doon, ang kailangan mong hanapin, kaibigan, kapatid, kamag-anak, kaaway, sharean mo nitong mga produktong ito. Biglang nag-ano po sa akin yun. So, sabi po dito, we should actively seeking opportunity to share the gospel. And serving those in need. Ayan, serving those in need and praying for the salvation of others. Compassion for the lost is not an emotional response. Hindi po ito yung emotional lang, but a commitment to action. A commitment to action. Driven by the love of Christ and the desire to see others reconciled to God. Ayan, wala yung akong screen. Teka lang po. Ayan. Okay, in summary, may 20 minutes na ba ako? Ayan. In summary, ang sabi po dito, the Bible calls believer to have compassion for the lost or unsaved people, reflecting God's love and mercy, and to actively engage in the work of evangelism and discipleship motivated by love and a deep concern for the eternal destiny of others. So, iyon po yung first and foremost natin, priority natin, being a Christian now, na na-experience natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, at pinakamahalaga po sa lahat na tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Dito po sa teka lang, in Luke, alam po ninyo, if I am not mistaken, sa Bible, itong passage na to, ang nagsasabi na magkakaroon ng party sa langit. Party, kasi sabi dito, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. So, kung tayo po, and I believe with all my heart, na kapag ka po natin ginawa itong mag-share sa ating mga kaibigan o kanino man, at yung taong iyon ay tumanggap sa Panginoon, in the white throne judgment, makaka-receive po tayo ng reward. Dahil naging party po tayo, kasi ang iba sa atin maghahasik ng salita ng Diyos, ang iba naman sa atin ay magpe-pray dun sa taong iyon, hanggang sa dumating na siya ay makakilala sa Panginoon. Lahat po yun ay nagkakasama-sama. Hindi naman po pwedeng isang tao lang ang pwedeng maghasik, kundi kasi po depende sa kondisyon ng puso ng tao na share natin. So maaaring ako naghasik ng salita ng Diyos sa kanya, pero yung kaibigan ko naman, na kaibigan din niya yon, nag-invite sa kanya sa church, yung ganun po. So lahat po tayo ay tulong-tulong. Pero wag po nating kalilimutan, it is not our job to convict the person. It is not our job to save that person. It is not our job to compel that person na sumama sa atin at maniwala sa salita ng Diyos. No, that is not our job. Our job is to share the Word of God
base sa kanyang salita. Napakaganda po nitong mga memory verse, no? Yun una ko pong binanggit sa Matthew 9:36. These are the verse to remember. And then yung Matthew 28:19 to 20, ito po ay ang weekly memory verse natin, no? Bago po tayo mag-end, I am being led by the Lord na kung maaari po sanang isulat ninyo, pakibigay kay Chief Arvin, yung mga pangalan na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kasi nakalagay dito, 5 tao ang isulat ninyo na hindi pa mananampalataya. And then we will collect them all. Then we will pray for those people. No? Kukunin ko po personally yung mga pangalan ng mga loved ones ninyo, kahit sino po na ilagay sa inyo ng Lord, kung sino yung tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, isulat po ninyo, and we will pray sa atin pong Panginoon na bigyan sila ng mercy and grace upang makakilala po sila sa Lord. At sa ganung paraan, tayo po ay nakakasunod sa ipinag-uutos ng Diyos sa atin, no? Kasi mag-uumpisa po yan sa prayer, no? And then we will pray for that person. And lastly, before I finish, I was being led as well by the Lord na ang bawat isa po sa atin, tiyak may nag-share sa inyo ng Word of God. Di po ba? Bago po kayo nakasama po dito sa ating Zoom meeting at nakakilala at tumanggap sa Panginoon, meron po sa inyong nag-share ng Word of God. No? Ipag-pray po natin itong mga taong ito sapagkat ginamit sila. Kaya po tayo ngayon ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. We are going to pray for these people with thanksgiving. Because number one, they obey the Lord. They obey the Lord to share the word to you and to me. And that's why we are here. No? Pag-pray po natin sila ng may pasasalamat sapagkat sila ay sumunod sa utos ng Panginoon upang tayo ay makakilala sa Panginoon. So, iyon po ang sharing ko ngayong gabi. I thank the Lord for this opportunity. And let us all pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege tonight that we have a freedom to study your word, that you have given us eternal life for those people na ginamit mo, Panginoon, upang kami ay makakilala sa inyo. Itinataas po namin sila, Lord. Those people who shared the word, who invited us to come, to attend sa Christian gathering or sa church. And through that, Lord, binukas mo ang aming mga mata upang kami ay makakilala sa iyo. We are so thankful, Lord, sa inyong mercy and sa inyong grace. Lord, we lift up to you the rest of our discussion tonight, and we glorify your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen.